Hi Gemini! Welcome sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong general life reading sa buwan ng February 2024 on to the next 3 to 6 months. So maaari mag-resonate to from February all the way to July. Okay? And sa mga new viewers natin, welcome po. Sa ating mga current subscribers, maraming salamat sa pakikinig sa inyong monthly Tagalog readings. Alright. So, Gemini, i-shuffle lang muna natin yung mga cards, no? Ulit, in front of the camera. And I'll see you guys in few seconds. Okay, Gemini? Hi Gemini, so simulan na natin ang inyong general life reading sa buwan ng February on to the next 6 months, okay? So, tingnan natin ang position number 1 mo, Gemini, ay not for you. Interesting agad yung card, no? Position number 2, by the book. Position number 3, time to go. Position number 4, Gemini, the tribe. Position number 5, mending. Position 6, meron tayong building blocks. And at the center, meron tayong treasure island. Okay, Gemini. General life reading, position number 1. Okay. Yung mga kailangan mong i-release, napaka-straightforward ng advice mo. Okay? So, maybe alam mo na rin naman, no, Gemini, na may mga situation na hindi para sa atin at mga tao na hindi nakalaan para sa atin. Na alam natin hindi talaga meant na makasama sila or maging part tayo ng isang journey or ng isang sitwasyon. So, i-let go na natin yon. Okay? Tanggapin natin na hindi talaga para lang sa atin yon at huwag na tayo mag-doubt sa sarili nating confidence or sa sarili nating worth. Okay? It's not about you. Tungkol to sa situation or sa people na kailangan mo na rin i-let go dahil hindi talaga ukol. Okay? Yun ang sinasabi dito. Ngayon, at position number 2, Gemini, yung kailangan mo ipagpatuloy by the book. Okay? Merong mga bagay, situation, events, or connection sa buhay mo na dapat kailangan ng order. Okay? Kung nandun tayo sa place na medyo magulo, chaotic, may confusion, no? Or sabihin na nating basically nahirapan tayo. So, ito yung mga bagay na nangangailangan daw ng structure, ng order, ng proseso, ng maayos na proseso. Kumbaga, may hierarchy, may order, may authority, no? Yun may nire-respect tayo ng mga rules, mga procedures, mga pattern. Yun yung kailangan natin ipagpatuloy. Maaaring meron ng in place. So, kailangan daw strictly continue mo i-enforce yung mga traditions, yung mga values, yung mga rule book, kumbaga, or guide or moral compass natin sa buhay or sa kahit anong area, sa career mo, sa workplace, or sa mga relationship mo. Okay? Kung kinakailangan mo rin mag-set ng boundaries, limitation, part yan ng isang rule or ng isang procedure or kailangan mo maging in alignment or mag-set ng mga codes, moral code or conduct kasi dapat ganito para mas maging maayos ang mga sitwasyon, then gawin mo yon, ipagpatuloy daw. Okay? Kaya sa manifestation mo, may time to go. So, ang manifestation mo tungkol sa isang transition. So, may kailangan tayong iwanan, no? Para makapag-manifest tayo ng mga bagong simula. Okay, right now, maaaring nagma-manifest tayo ng mga bagay sa buhay natin, pero parang hindi pa tayo completely nagle-let go sa isang sitwasyon. So, parang may roadblock, no? Or meron tayong kailangan munang gawin para ma-fulfill mo tong mga bagay na gusto mo. Para makapag-manifest ka, kailangan baka
wag na tayong mag-hold back so much, no? Sa nakaraan, yung sinasabi tong not for you, no? Yan ang sinasabi. Kung nakita mo, papawalk out na siya, papawalk away na siya, papasok siya sa bagong door. So, ganun dapat yung energy mo sa manifestation, no? Learn to walk away pag kinakailangan or hindi ka na nire-respeto or hindi kailangan. Mga sitwasyon tayo na kailangan mo mag-walk out kasi nandiyan ang not for you. So, pino-force ka rin ng sitwasyon kasi nasa position number 3 mo yung time to go, no? So, carry lang, move forward ka lang, okay? Para matupad yung mga gusto mong pangarapin sa buhay. Continue moving forward, yun ang sinasabi dito. Okay? So, wag na tayong maglinger pa sa nakaraan, no? Or kung ano yung mga nangyayari currently na pinupush tayo, parang niyuyug-yug tayo, no? Yung kinakalabit tayo ng sitwasyon at ng mga pagkakataon na, uy, gumawa ka na ng action. Parang ganun ang sinasabi dyan, Gemini. Okay? Ngayon, at position number 4 mo, meron kang the tribe. Ito yung external energies around you, which is maganda. May kakaroon ka na very supporting, uplifting energy, no? Around you, mga moral support to, or mga taong may care sa'yo. Mararamdaman mo yun, eh. And you will feel somehow na parang relieved, or parang somehow may ron din akong nakilala na same ng wavelength ko, nakakaintindi sa akin. No, may comfort energy to and relief and aid. So, hindi ka nag-iisa. Yun yung external energy mo moving forward, no, in the next 3 to 6 months as well. Okay? Makakilala ka or makakaramdam ka ng mga supporting energy, maybe family, friends na makakaunawa sa'yo. Maganda yung moral support system mo para sa darating na mga buwan at ngayong February. Okay? Yan yung tribe. So, people na nauunawaan ka, same ng interest and hobby mo, same kayo ng wavelength, mapagkakatiwalaan mo, someone na dependable or reliable. So, yun yung external energy mo. Okay? May makakaintindi at susuporta sa'yo. Okay? Yun. Ngayon, at position number 5, yung kailangan mong ibigay sa sarili mo is to heal. Sa current situation man yan na feeling mo talaga na tinry mo man, hindi talaga ukol, no? Yun ang nararamdam ko, kailangan mong i-heal kasi time to go, time to move on, time to walk away from those things na masakit, no? So, give yourself a chance na makarecover doon muna, okay? May period siguro na kailangan ng acceptance sa mga situations and events lately. And, wag mong alam mo yon, wag mong i-dismiss na you're okay. Acknowledge the pain. Acknowledge mo na may kailangang i-fix. Acknowledge mo yung mga disappointment and losses mo is masakit. You need to process yung feelings and emotions. Yun ang sinasabi dito. Okay? At position number 6 naman, no, Gemini, meron tayong building blocks. New beginnings. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kasi ang manifestations mo maganda, no? Magwa-walk out ka na sa old, papasok sa bago. Okay? Ngayon, yung new beginnings na nag-aantay sa'yo, fresh start, fresh slate. Pero this time, ground up yan, solid yan. Hindi yan yung tipo na dream, ambitions, and aspirations or mga connections or commitment or friendships na itinatayo lang out of the blue, no? Na walang pundasyon, kumbaga, wala kayong bonding, wala kayong rapport. Hindi ganon. Ito yung something na itinatanim sa simula pa lang. Pinaghihirapan sa simula pa lang. Eventually, makakabuo ka ng sarili mo na pangarap, ambition, na makikita mong nangyayari na magmamaterialize. Okay? So, sa mga new beginnings mo, kailangan bagong simula. You will start new, fresh. Okay? Pero make sure na yung pag sinabi mong solid, committed, tayo na gawin. Sa simula pa lang, okay? Kailangan pulido, kailangan maayos, kailangan in black and white. Okay? Para mas maging successful yung mga bagong pinaplano natin sa buhay na pasukin sa trabaho man yan, sa business, sa mga relationships. Okay? Make sure sa simula pa lang this is something na solid at maaasahan mo. Okay? Na reliable. Na hindi basta-basta guguho. Dapat maganda ang pasok ng first week mo sa job, yung first month ng negosyo, these things, no? Slowly but surely, ganun ang sinasabi dito. Now, at the center, meron tayong Treasure Island. Gemini, ang natutunan mo dito, there are things na mailap
no? Na nandoon, pero as of now, kailangan mong hanapin, kailangan mong i-manifest, i-visualize, you need to daydream for it, kailangan mo na nandoon yung vision and focus mo. Okay? Kasi alam mong mahirap makamit. Kaya nga, nararamdam ko may not for you, no? So, there are things na feeling mo it's meant for you, pero hindi pa talaga yon ang kaloob sa'yo. Okay? And it's still out there. Okay? Yun yung lesson na natutunan mo lately, recently, okay? Or in the coming months, no? Na kung ano man yung in the coming months na mag-unfold, okay? So, sana nag-resonate kayo sa general life reading nyo, Gemini, and gagawin natin ang inyong love reading in a separate video. See you later.